sabi mo, na-miss kita? Amen. No, parang ang daming nangyari sa buhay namin for the past month. 2 months na opera ako, tapos after 2 months nawala yung father ko. Tapos yung next week naman, yung brother namin, parang sinulit namin kasi 6 years namin hindi siya nakita. Tapos ngayon, si Leonora, yung kapatid naman niya, dumating. So parang sunod-sunod yung mga pangyayari. So, purihin ng Panginoon sa kabutihan niya sa buhay ng bawat isa. Amen? Okay, sabay-sabay. Ako ay blessed, kayo ko ma-stress. 1, 2, 3. Amen. Praise the Lord. And always remember, every gising is a blessing. Kasi yung iba hindi na nagigising. Pero tayo, purihin ng Panginoon, andito malakas at hindi higit sa lahat, pinagpapala ng ating Panginoon. Amen? Okay, so 2025, the year of breakthrough. Lagi natin tatandaan to, no? Medyo naputol tayo ng konti. But alam ko, may mga nangyayaring pagpapala sa inyo, may mga breakthrough sa buhay nyo. At sabi ko nga kanina, no, kay Pastor Joby, nag-uusap kami. Sabi ko, even yung pag-uwi ko noong 2017, sa mga hindi nakakaalam, OFW po kami ni Pastoral Leonora. Noong 2017, may nangyari sa akin na nagdesisyon ako umuwi na, mag-for good na. At sabi ko nga, yung 2017 to 2025 ay doon ko naging close yung aking father kasi sa mga hindi nakakalam, hindi ko close ang father ko. Pero in 2025, doon kami nakapagkwentuhan, doon kami nakapag-usap, doon ko nasalaman kung bakit nangyayaring ganito. Ako naman, bakit? Kumbaga, yung 7 months, almost 8 years pala na magkasama kami, is punong-puno na parang yung mula pagkabata ako, parang na-summarize pa, parang mas masaya. Tapos yung huling oras nga niya sa lupa, ay nayakap ko siya, nahawakan ko yung kamay niya. Kaya lagi niyo tatandaan to mga kapatid, no? Make quality time with your loved ones. Yung mga mahal nyo sa buhay, pagtuunan nyo ng oras kasi hindi nyo alam kung gaano hindi nyo alam yung mga mangyayari mamaya. Amen? Hindi yung minsan na lang kayo magkita ng asawa mo, ng anak mo, nag-aaway pa kayo. Huwag pong ganun. Kapatid mo, nagsusumbatan pa kayo. Huwag pong ganun. As much as possible, have a quality time with your family. Yung mga bata, mabilis lumaki yan. Yung anak po namin, 26 years old na. So, parang ang bilis. Hindi, kumbaga, hindi pa ako tapos na siya ay kargahin. Parang ganun, Ngayon, ang laki-laki na niya. So, ganun po. Buti na nga lang, ang mga anak ng Diyos talaga mukhang bata talaga lagi, mukhang hindi tumatanda. Tingnan mo katabi mo, mukhang hindi tumatanda yan. Amen, no? Talagang tanyo ko, mukhang 35 pa rin. Amen. Okay, so aral tayo. Ang pagkukuha natin ng ating verse is coming from the book of Samuel. Background lang, pag book of Samuel ang pag-inuusapan, noon nung sa Hebrew Bible, magkasama ang book of Samuel, walang 1 Samuel, walang 2 Samuel. At meron tong tatlong main character na pinag-uusapan. Si Samuel, yung propeta, si Haring Saul, yung unang hari ng Israel, at si Haring David. Pero today, we will talk about Hannah. Amen? So si Hannah ang ating pagtutuunan ng pansin. Amen? Okay. Ito ay isang post-Mother's Day message. Amen? So, pag-uusapan na naman natin yung ating mga mommies. Praise the Lord, marami-raming mommy ngayon. So, ang title, The Prayerful Woman. Amen? So, hindi pa tapos yung Mother's Day para sa akin. Kasi yun yung message ng ating Panginoon. Okay, sabi dito, ito napakaganda. If God want an extraordinary job, He will send a man. But if He wants a very extraordinary job to be done, He will send a woman. Okay, bigyan ko ng example. Sabi dito, pag ang papagawa ng Diyos, yung talagang extraordinary, lalaki pinapagawa niya. Kung very extraordinary, babae daw pinapagawa. Some example are si Jochebed. Si Jochebed, sa hindi nakakilala, siya yung nanay di... Sino nakakilala? Kala ko nanay ni Wendell. Hindi. Okay, tama. Nanay ni Moses. Bakit nasabi extraordinary? Nung panahon na yun, sinabi ng Parao, patayin yung mga bata, mga babying lalaki. Pero to si Jochebed, dahil there's something in Moses that she saw, binali niya yun. Ano ginawa niya? Pinaanod niya sa Nile River, yung si Moses, yung baby Moses. So, it's a very extraordinary kasi sinuway niya yung utos din ng Parao. Si Ruth, kilala niya si Ruth. Yung nagtitinda ng balot sa kanto. Ay, hindi. Si Ruth, siya yung kanununuan ni Haring David. Bakit extraordinary? Kasi namatay yung kanyang asawa na nanay ni Naomi. Tama ba? Ngayon, imbis na umuwi na siya sa kanyang bayan,
nagstay siya dun sa kanyang mother-in-law na wala na yung kanyang asawa. Very extraordinary yun. Kahit naman ikaw, wala na yung asawa mo, hindi ka nasasama sa nanay mo, sa biyenan mo, di ba? Hindi na kakasundo talaga biyenan eh. Blessing pagkasundo mo biyenan mo. Siya sumama pa at siya yung parang naging alalay, siya yung naging katuang ni Naomi at siya yung naging nuno, kanununuan ni Haring David, and later on, ng ating Panginoong Jesus. Diba? So, it's very extraordinary. Si Esther, kilala niyo si Esther, yung kasama ni Estra noong isang araw. Hindi, joke lang. Si Esther, ito yung Jewish woman na naging reyna. Ang siste, kahit reyna ka, pag hindi ka pinatawag ng hari, hindi mo siya pwedeng kausapin, kundi papatayin ka. Ganun katindi. Kahit reyna ka na, pag hindi ka pinatawag ng hari, hindi mo siya pwedeng kausapin. Pero itong si Esther, dahil nakalagay sa balag ng alanganin, ginagawa ng masama ng isang tao, yung mga Israelita, ginagawa ng masama ng isang taong yun, leader ng kanilang tribo, ng kanilang kaharian, sabi sa kanya nung tiyuhin niya, pag hindi mo ginawa yan, sabi niya, baka pati ikaw madamay, pwede kang mamatay kahit reyna ka. So anong ginawa niya? Nag-fasting siya for 3 days and 3 nights. So ito yung tinatawag na Esther fasting. Walang kain, walang inom. So ganun katindi ginawa niya. At sabi niya, kung ano man ang mangyari sa akin, bahala ng Panginoon. Bigla siyang pumunta ro sa gitna ng hari. Talagang, pag yung hari sinabing, bakit ka nandito? Naku, lagot. Pero sinabi ng hari, anong kailangan mo, mahal na reyna? Praise the Lord. Amen. So talagang nakita mo yung lakas ng loob ng isang babae. Si Mary, kilala niyo naman si Mary. Siya ay isang birhen, pero kinuusap siya ng anghel na sinabi magkakaanak. Sabi niya, ako birhen pa ako ng magkakaanak, pero sabi niya, ang kalooban ng Panginoon ang mangyari. So, kung titignan natin, parang mas malakas ang loob ng babae. Tama ba? Oo daw, oo. Nung pinako ang Panginoong Jesus, huwag na tayong sumalungat, Pastor Joby, Brad Emmanuel, 3 lang tayo. Puro babae sila. Hindi, joke lang. Nung pinako ang Panginoong Jesus, sino nasa ibaba? Karamihan babae. Ang naiwan ng apostol, sino? Si John, kasi nandyan siya. Kasi John pangalan niya, hindi nila nag-gets. Okay, so if there's a very extraordinary job that God wants to be done, He sends a woman. Kaya huwag nating iismulin ang kababaihan sa ministeryo. Amen? Okay, eto may kwento. May nagto-trolling gano'n sa SM. SM na lang. Iyak ng iyak yung baby. Ngayon sabi nung yung nagtutulak, Grace, kalma ka lang, Grace, kalma ka lang. Iyak pa rin na iyak ng baby. Grace, konting relax lang, Grace. Tapos may malapit pa, Grace, kalma ka lang. Ganun lang siya ng ganun. Tapos nung malapit na siya kasi, Grace, malapit na tayo umuwi, Grace. Iyak pa rin ang iyak ng baby. Sabi nung kahera, wow, ma'am, grabe ang tindi ng ano ba tawag doon? Yung papakalma mo sa sarili mo, ang lakas ng control mo para patahimikin si baby Grace. Alam mo, sabi niya, ako yung Grace. Hindi nila nag-gets, hindi sila nag-agahan. Tuloy tayo. Kwento na nga tayo. Okay, so 1 Samuel 1:18, ito yung pagkapanganak ni Propeta Samuel. Okay, so sa Raphaim Zovim, isang bayan na kaburulan ng Ephraim, may nakatirang lalaki na nagkagalang Elkana. Ano pangalan mo lalaki? Elkana. Okay, siya ang anak ni Jehoram, apo ni Elihu, na mula sa bayan ni Tohu, mula sa angkan ni Zuk, at na Efrateo. Okay, nung panahon nila, talagang napakalaking bagay kung saan ka nagmula. Kaya nakita mo yung kanununununuan ang pinapasabi pa. Kumpara sa panahon natin, si Wendell yan, anak ni Wilfredo, na anak ni Apolinario, na ano ba lolo ko. Parang gano'n, kalululuan. Yung Elkana, dikit yan sa kanunununuan niya. So, ganun ang kaugalian nila noon. Amen? So, isa siyang Efrateo kasi yung lugar niya, malapit sa border ng mga tiga-Ephraim. Okay, so pangalan niya Elkana. May dalawa siyang asawa. Okay, iba magtataas ng kilay. Noong panahon nila, pinapayagan ang magkaroon ng maraming asawa as long as kaya mong isupport. Bakit? Kasi nagpaparami pa. Pero minsan daw, kahit na pag isa lang ang asawa niya, mahal niya, napipilitan siyang kumuha ng isa pang asawa dahil yung asawa niya ay baog. Yun ang nangyari sa kwento ni Elkana. Si Elkana, mahal niya si Hana. Pero hindi magkaanak si Hana, kaya kumuha siya ng isang asawa para magkaroon ng
anak. But in reality, mahal na mahal niya si Hana. Mamaya na ako nasa kwento, nauna na ako. Dalawang asawa niya si Elkanah, si Ana at si Penina. Ang ibig sabihin ng Penina sa kanila ay jewel or pearl. Gusto niyo malaman ang ibig sabihin ng Hana? Apo niya tayong Hana, ay hindi ba? Alam niyo ibig sabihin ng Hana? Grace. Nanggaling yan sa root word na Chana, parang ganun. So, ang ibig sabihin ng Hana ay grace. At malalaman natin bakit grace. Okay, may anak si Penina, ngunit si Ana ay wala. Nung panahon nila, pag wala kang anak, baog ka, naku, consider yan na mortal sin. Parang sinasabing wala kang kwentang babae, mamatay ka na. Hindi nga, ganun. Kasi nung panahon nila, ang babae para paanakan lang. So, pangit ang kultura nila. Alam nyo, nagbago lang yan nung panahon ng Panginoong Hesus. Ni-level field. Kasi naging mali yung kanilang pananaw nung panahon na yung kay Eva at Adan. Ang linaw-linaw ng turo doon, kaya rin na bago yun. So, ang nangyayari nung panahon nila ay parang ang babae, ang silbi lang yan ay manganak. At pag ikaw ay ayaw manganak, ibig sabihin baog ka, naku, parang ang laki ng kasalanan mo. Okay, taon-taon pupunta si Elkanah sa Shiloh upang sumamba at mag-ali ng mga handog kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Naglilingkod doon bilang pari ni Yahweh ang anak ni Eli na si Hophni at Phinehas. Itong si Hophni at Phinehas, masasamang pari ito. Amen, nasa chapter 2. Okay? Pero anong point? Kasi nung time na yon, kailangan hindi linggo-linggo ang samba, hindi araw-araw ang samba, once a year lang. At meron lang specific na lugar sa Shiloh. Doon yung tabernakulo. Amen? So, taon-taon pupunta sa Elkanah. Dito sa Elkanah ay mabuting tao. Sinasama niya ang kanyang buong sambayanan. Okay, bakit ko nasabi si Hophni and Phinehas? Si Hophni and Phinehas ay masamang ugaling pare. Pero hindi tumigil si Elkanah para sumamba sa Diyos. Ano ibig sabihin? Hindi mo dapat tignan ang pastor, ang itsura ng church, para ka sumamba. Dapat ang tignan mo ang Panginoon. Amen? You are going to the church not because of the leaders, not because of the structure, not because of the singers. You go to the church because you want to praise God. Amen? So, ganun si Elkanah. Wala siyang pakialam sino yung nandyan. As long as magpupuri ako sa Diyos. Amen? Yun yung lagi ko tinuturo na pag nagtuturo ako, huwag niyong tignan ako. Kasi tao lang din ako. Kasi bakit? Ang tao pwedeng magkamali, magkasala. Paano kung magkasala ako? Di pati, yung pastor namin, ayoko na mag-church kasi ganun, di ba? So, dapat ang titignan lagi ang Panginoon. Amen? Lagi namin tinuturo yan. Okay? So, ang titignan, kahit pumunta kayo dito nung pumunta, hindi dahil kay pastora, hindi na invite kayo, pumunta kayo dito dahil gusto niyong sambahin ng ating Panginoon. Amen? So, si Jesus. Okay? 4. Tuwing maghahandog si Elkanah, binibigyan niya ng isang bahagi si Penina at ang anak nito. So, kasi pagkatapos yan, kakain sila. Meron silang lugar doon para kumain kasi bumabiyahe sila. Pero mapapansin natin dito, binibigyan niya ng isa-isang part para sinasabi isang portion o isang serving lang si Penina at yung kanyang mga anak. Pero kay Hana, anong sabi kay Hana? Ngunit natatanging bahagi. Kumbaga siguro sa ano ba tawag dito? Sa mang-inasal, ano ba yung natatanging part? Picture. Yung talagang malaman. Oo, special kay kay Hana. Siguro binibigay lang ni Elkanah doon sa kanyang kay Penina at sa mga anak, palabok lang kayo, tsaka barbecue. Pero dito kay Hana, picture. Talagang yung very special part. Sabi, bakit? Sapagkat mahal na mahal niya ito. Yun lang, hindi kasi magkaanak, hindi pahintulot ni Yahweh na ito yung magkaanak. Ngayon, tingnan nyo sa Bible, halos lahat ng ginagamit ng Diyos ng malakasan na babae nun, baog. Sa simula, sino unang-una? Si Sarah. Ilang taon nagkaanak si Sarah? 90 plus. Diba? Si Rebecca, yung asawa ni Isaac. Tama? Late na rin nagkaanak yan. Si Rachel, yung asawa ni Jacob. Sino anak ni Jacob? Sino to? Yung sa panaginip? Joseph, tapos si Benjamin. Late na nagkaanak, samantalang yung ibang asawa niya, ang daming anak. Diba? Ngayon,
tatanungin niya, Pastor, bakit nga gano'n? Ito magkaintindi tayo. Bakit yung mga gustong magkaanak, hindi magkaanak? May makilala kayo kasal, may kaya, pero minsan walang anak, o kaya isa lang ang anak. Pero yung mga, sorry for my word, nag-one night stand lang, mga binatak dalaga na may nangyari isang gabi, buntis agad. O kaya, yung alam mong medyo hirap sa buhay, grabe, 20 anak. Bakit ganun? Hindi ko rin po alam. Hindi ko rin po alam. Amen? At ganun din yung nangyayari sa Biblia. Ang Panginoon na nakakaalam. Amen? Pero kung gusto nyo malaman, wag dito kasi on air tayo. Hi sa lahat na nanonood, good morning po. Amen? Meron lang akong idea. Okay. Si Ana ay palaging kinukutya ni Penina. Sabi ko nga sa inyo, it's a mortal sin na ikaw ay walang anak. Kaya itong si Penina, nangaasar, baog. Nang inaasar siya. Masakit yun, mga kapatid. Grabing tinik, grabing sakit. Kasi isang bagay na wala kang magawa. Alam niyo yun, yung inaakusahan ka na isang bagay na walang magawa. Buti pa yung sabihin na natin na totoo, pwede mong baguhin. Ikaw salbahe ka pwede ka magpakabait. O kaya ikaw sakin ka pwede mo ibalik. Pero yung sabihan ka ng baog ka, wala kang magawa di ba? Anong tawag doon? You're powerless. Dahil hindi niloob ni Yahweh na magkaroon siya ng anak. Ito yung ginagawa ni Penina taon-taon. Tuwing pupunta sila, taon-taon yun. So every time, yan na naman, maghahandog na naman si Elkanah, sasama kami, ito na naman si Penina, magkikita na naman kami. Biro mo, nasa templo, merong mababait. Ano ibig sabihin? Kahit nasa church ka, may nice people talaga. Hindi lahat porque nasa church. Close. Buti na nga lang tayo dito close close tayo. Amen? Mag-outing pa nga tayo next week Praise the Lord, no? Pero yung ibang church, sad to say, sila mismo, leader mismo, nagkakabangayan. Nagkakatirahan kaya nag-i-split ng church. At sa templo pupunta, nangaasar. Biro mo, alam naman ni Penina na nasa templo tayo. Siguro nasa labas tayo ng templo. Pwede ba sa ibang araw ka na lang mang-asar, sa palengke na lang. Inaasar pa rin siya. Amen? Tuwing pumunta sila sa bahay ni Yahweh, so ibig sabihin sa church, labis naman itong dinaramdam niya na kahit napapayag siya na hindi makakain. Siguro, dinadamdam niya kasi wala kang magawa. Alam niyo yun, inaakusahan ka na isang bagay na hindi mo kayang salungatin, hindi mo kayang banggain, wala kang magawa. Yun ang nangyayari kay Hana. Hindi ka naman siya pwedeng mag-magic, ito, may anak na ako. Hindi pwede. Diba? Kaya ang hirap ng kanyang pinagdadaanan. Okay? Pero, taon-taon, sumasama pa rin siya kay Elkanah. Hindi nagiging hadla yung pinagdadaanan niya para magpuri siya sa Diyos. Pastor, hindi ako makakapag-church kasi nag-away kami ng asawa, kaya nga dapat kang mag-church kasi nag-away kami mag-asawa Pastor, hindi ako mapunta kasi natanggal ako sa trabaho, kaya nga dapat mag-church kasi nangyari sa hindi maganda Ganon. Siya hindi. Hindi nagiging hadlang sa kanya yung pagpupuri sa Diyos. Kasi una dapat ang Diyos sa buhay natin. Amen? Okay. Kaya nilalapitan siya ni Elkanah, tinatanong, Ana, bakit ka umiyak na naman? Ayaw mo bang kumain? Bakit ka malungkot? Hindi pa ba ako higit kaysa 10 anak na lalaki para sa iyo? Isa ng lalaki, ganun no? Hindi pa ba sapat yung pinaggagawa ko para maging masaya ka? Isa nagdadrama ang lalaki, no? Hindi pa ba sapat yung picture na binigay ko sa iyo? Umiiyak ka pa dyan? Isang ganun O kaya hindi pa ba ako sapat? Minsan ganun. Kasi merong bagay naman talaga na hindi niya kaya ibigay. Maybe he is just trying to please the woman, but maybe hindi natin alam. Di pa ba ako sapat sa'yo? May ganun mga drama. Minsan matapos silang kumain sa Shiloh, malungkot na pumunta si Ana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Nagkataong nakapo sa may pinto ng bahay ni Yahweh, paring si Eli. Si Eli, ito yung tatay ni Hophni at Pinehas. Buong pait na lumuha si Ana at taimtim na nalangin kay Yahweh. Siguro, nung wala si Penina, punta siya ulit. Ano ginagawa niya? Pag may problema, ang takbo saan? Sa Diyos. Wala siyang anak. Binubuli pa siya. Biro nyo, noong pala may bully na. Wala siyang magawa. Saan siya tumatakbo? Sa Diyos. Nakita ba niya na nagsumbong siya kay Elkanah? Hindi. Pwede siya, di ba mahal mo ko? Uwain mo yun. Di ba minsan gano'n sa mag-asawa? Di ba mahal mo ko? Pagsabihan mo yan,
Hindi. O yung kapatid mo, sobra na yan. Sabihin mo yung kapatid mo, yung manang plato, hati tayo. Mga ganun ba? Hindi ganun. Saan siya tumatakbo? Sa Diyos. Ganun ba tayo mga kapatid, pag may problema, tumatakbo sa Diyos o sa barangay captain? Saan siya tumatakbo? Sa Diyos. Amen? Ganito ang kanyang panalangin, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa English, sa KJV, sa King James Translation. Sabi dyan, Lord of Hosts. Pag sinabing Lord of Hosts, ito yung general ng army. Ba't yun ang ginamit niyang term? Di ba maraming parang tawag sa ating Panginoon. Siya yung ating Jehovah Jireh. Ano ibig sabihin ng Jehovah Jireh? God who provides. Jehovah Rapha. God who heals. Saan tawag niya? Lord of Hosts. Parang siya yung general. Bakit? Kasi inaatake siya ni Penina. Kaya doon siya nagsusumbong. Yun yung pangalang ginamit niya. Dito, makapangyarihan Diyos. Pero sa Hebrew translation, Lord of Hosts. Parang sinasabi niya, General! Inaaway ako. Parang gano'n siguro yung dating niya. Amen? Kung pakinggan ninyo ang iyong abang lingkod at yung pong kahabagan, kung hindi ninyo ko pababayaan, sa halip ay pagkalooban ng isang anak na lalaki. So sinabi niya, nagpakababa siya. Sa prayer, huwag tayong mayabang. Sige Lord, pag hindi mo binigay ito, hindi na ako magcha-church. Sige Lord, pag hindi mo binigay ito, hindi na ako mag-offering. Hindi na ako pupunta doon. Hindi, nagpakababa siya. Sino ba tayo sa harapan ng Diyos? Amen? Ano sabi niya? Nakipagkasundo siya. Ihahandog ko siya sa iyo. Ano hinihiling niya? Ano hinihiling niya? Pinag-pray niya? Isang anak. Pero sabi niya, kung bibigyan mo ko ng anak, ano gagawin niya? Ihahandog ko siya sa iyo. Yung handog na to, mga kapatid, hindi lang na pag-child dedication. Alala nga, nagsa-child dedicate tayo dito. Hindi lang ganon. Anong gagawin niya? Habang buhay siyang nakalaan sa'yo. Pag sinabing habang buhay nakalaan, kumbaga sa atin, ipapasok ko siya ng seminaryo. Magpapastor siya. Ang buong buhay niya, pastor. Amen? At ang sabi niya, hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. Ito ay isang Nazirite. Yung Nazirite, ang isang Nazirite na kilala natin sa Biblia ay si Samson. Hindi siya nagpapaputol ng buhok, hindi umiinom ng alak, hindi lumalapit sa mga patay. Ibig sabihin, buong buhay niya sa Diyos siya. Yung mga ibang Nazirite, pag age 30, nagiging Nazirite. Ito, simula pagkabata sa Panginoon. Kumbaga parang gusto nila lang magkaanak for the sake of having a son, pero Lord, sa'yo pa rin yan. Amen? Grabing sakripisyo to mga kapatid. Okay, habang nananalangin si Ana, ang bibig niya pinagmamasdan ni Eli. Sino si Eli? Yung pare. Gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi marinig ang tinig sapagkat siya ay nananalangin lamang sa sarili. Okay. Pag meron tayong prayer na talagang prayer na iniiyak mo, tahimik ka, maingay ka. Yung talagang nilalaban mo sa prayer, yung yung puso mo nandun. Usually, di ba, pag halimbawa may mamamatay alam niyo, sabi ko nga sa inyo, mas taimtim ang prayer saan? Sa ospital. Yung totoong yakap at halik, alam niyo, nasaan? Hindi na simbahan, nasa airport. Yung mga paalis. Di ba? So ito, sabi nila, pag ikaw daw minilalaban sa prayer, talagang maiyangay ka, Lord, bigay mo sa akin ko, Lord, tulungan mo ako. Pero siya, labi lang. Labi na nga lang na hindi nagsasalita, gumagalaw lang. Amen? Nakapag-pray na ba kayo nung gano'n? Talagang, siguro nakahuluhod, tapos yung parang nakapikit, tapos yung gumagano'n lang yung bibig mo, yung wala nang naririnig sa sobrang tindi ng prayers mo. Nakapag-pray na kayo ng gano'n, yung talagang taimtim na taimtim na taimtim. Ano nangyari sa kanya? Sapagkat siya nananalangin lamang sa sarili, dahil dito inakala ni Eli na siya ay lasing. Ito masaklap, nagpe-pray ka lang, napagkamalang ka pa. Kasi sobrang taimtim ng prayer niya. Ito yung prayer na nanggagaling sa puso. Kaya lumapit ito, sinabi siya, tama na yung paglalasing mo. Tama ba yan? Sabihan ka ng pare, gano'n. Halimbawa, si kapatid nandito, ano ka ba? Lasing ka ba? Ganunin ko. Ano kaya sasabihin niyo sa akin? Grabe ka, pastor. Siguro awahin niyo ako. Ang tindi na nga na pinagdadaanan niyo ako pag sasabihan niyo pa ako ng ganyan. Sinabihan siya, tama na paglalasing mo. Anong sabi niya? Magpakatino ka na, tigilan mo niyang pag-inom ng alak mo.
Siguro halimbawa, may nagpe-pray dito na taimtim na talagang wala na halos sa sarili, pero hindi naman nagwawala yung bibig niya, gumaganon-ganon lang. Tapos sinabihan ko pa, ganun maglasing, tigilan mo na nga, pinaggagawa mo. Magpakatino ka na. Ano sabi ni Hana? Nagalit ba siya? Hindi. Sabi niya, hindi po ako lasing. Ang focus niya sa prayer niya. Ang focus niya, kausap niya si Lord. Wala siyang pakialam sa tabi kahit sabihan pa siyang lasing. Ang importante sa kanya, kausap ko ang Diyos. Amen? Tayo ba pag nagpe-pray ganon? O pag nagpe-pray ka, napapansin, naririnig pa rin yung tabi mo. Uy, ingay naman ang katabi kong mag-pray. O kaya pag nagpe-pray ka sa bahay mo, ingay naman ang kapitbahay namin, hindi ako makapag-concentrate. Ang ingay naman ng mga anak ko. Ang ingay naman ng mga daan yung motor sa labas. Ano ba yung asawa ko? Pukpok ng pukpok. Pag nagpe-pray ka ba, gano'n, naririnig mo pa yung paligid mo. Ano sabi niya? Hindi ako lasing, sagot ni Ana. Hindi po ako tumitikim ng alak. Ang damdamin ko po yung naghihirap at tinudulog ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Amen? Huwag po sana ninyong isipin ng inyong likod ay masamang babae. Kasi nung time na yun, pag ikaw'y naglalasing, masamang babae. Bakit naman? Talaga naman meron silang grape juice sa pagkain. Kasama yan. Kasama yung grape. Yung alak nila, hindi yung alak natin. Hindi yung, dito, 4 cantos ba yun? Yung bilog. Hindi ganun. Meron talaga silang grape juice kasi kasama sa putahe nila ang grape juice. Amen? Bakit meron silang grape? Yung grape juice nila, yun yung parang alak. Nagiging alak kasi nagiging fermented yun. Bakit? Kasi kinakain nila lagi, meat. Kaya, pansinin nyo, pag yung mga kumakain ng steak, anong pares ng steak? Di ba wine? Kasi yung init nun, yun yung tutunaw sa baka. Ganun sila. Kaya kiniinom nila, grape juice, yun yung alak nila. Pero nakakalasing pa rin yun. Amen? Tama, ano sabi niya? Ipinapahayag ko lamang ang matinding paghihirap ng aking damdamin. So she's just praying from the heart. Talagang matindi yung panalangin niya. At nung sinita siya ng pare, hindi siya nagalit. Ano sabi niya? Sinasabi niya. Hindi niya sinabi, uy, grabe ka, pastor. Grabe ka naman, pinag-iisipan mo na ko. Hindi na ako mag-church dito. Hindi niya ganun. Sabi niya, matindi po yung pinagdadaanan ko. Grabe po, talagang umiyak po yung kalooban ko. Naging mababa siya. Bakit? Ang focus niya, kausap niya si Lord. Amen? Kaya mga kapatid, malalaman mo pag nagpe-pray ka ng focus kay Lord, kung hindi mo napapansin yung paligid. Kahit maingay yan, ang focus mo, kausap mo ang Diyos. Siguro kami ni Pastora, naranasan namin ito nung nasa ospital kami, nung malapit na akong opera, nung sinabi sa amin na delikado akong operahan. Alam niyo, umiiyak kami. May mga nurse na dumadaan, hindi namin napapansin, nakapikit lang kami ni John, ako umiiyak ako talaga. Bakit? Kasi baka may mangyari sa akin, baka hindi ko na kayo makita ulit, mamimiss ko kayo, baka makita ko na si Lord. Amen? Iyak ako nang iyak kasi bakit? Bata pa ako eh. Pero alam niyo, nagpakalma sa akin. Parang sabi ng Lord, ako bahala sa'yo. Anak kita eh. Yun yung parang naririnig ko. At ito nakakatuwa. Pag nakapikit ang mata namin ni Pastora, parang sarap makipag-usap sa Lord. Pag dumilat na kami, parang nawawala na naman ako sa sarili. Sabi ko, Lord, pwede ba nakapikit na lang ako lagi? Para ikaw na lang yung nakikita ko. Amen. So malalaman mo, nakausap mo ang Lord talaga pag hindi mo na napapansin yung paligid mo. Amen. At ganun si Hana. Dahil dito, siyempre, napahiya si Eli. Ano sabi ni Eli? Ipanatag mong yung sarili at muwi ka na. Ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan. Sumagot si Ana, magkatotoo po sana kung sinasabi tungkol sa akin. Pagkasabi niyang yon, bumalik sa kanyang tinutuluyan, kumain at wala nang bigat ng kanyang kalooban. Okay, tanong, nabuntis pa siya agad? Yung pangyayari niyan, ay, Lord, thank you, buntis na ako. May ganyan ba? Walang ganun. Pero, sapat na sa kanya yung confirmation ng man of God. Amen? Sapat na sa kanya, may sinabi na, ano sabi sa kanya? Tugunin ang iyong kahilingan. Amen? So, naging panatag na siya dahil may sinabi yung man of God. Amen? So, umuwi siya at yung sumunod na story na sa chapter 2, nagkaanak na siya. At yun ang anak si Samuel, yung propeta. Amen? Bakit kalmado siya? Bakit? Kasi nga may narinig siyang sinabi ng man of God. Ako nga, nasabi ko kay Pastor Joviton, nung una ko nalaman na meron akong tumor sa utak, ang labi ko lang, Lord, bahala ka na sa akin. At kalmado na ako. Minsan sa sarili mo, alam mo, nagpe-pray ka kay Lord, at sasagot siya sa'yo. Nakapag-pray na kayo ng gano'n, na pray ka ng pray sa isang bagay, tapos biglang, parang may narinig ka.
O parang pinakalma ka ng salta? Nangyari na po ba sa inyo yung prayer na gano'n na, Ditas, ako bahala sa'yo. Yung mga ganun ba? Yung parang ganun. Ako parang sinabi lang sa akin ng Lord, bahala ka. Lord, ikaw na yung bahala sa akin. Kalmado na ako, umuwi na ako. Amen? So, minsan, sa prayer natin, kaya diba sa Philippians 4:8, mag-pray daw tayo na may pasasalamat. Kasi pag may pasasalamat na, ibig sabihin, tinugunan ng Panginoon yung panalangin mo. Amen? Okay. Her faith is focused on the word of the Lord. Kaya mga kulit, napaka-importante na meron kang alam na life verse kasi yun ang hahawakan mo pag nasa peligro ka. Meron na ba tayo lahat life verse? May favorite verse na ba tayong kinakapitan? Kahit John 3:16 lang ang alam mo, kung yan talagang kinakapitan mo, okay ka na. Ang mahirap, ano rin sinabi ni Pastor? Amen? Kaya siya nakalma kasi may sinabi. Napaka-importante ng may sinabi. Amen? Okay, isa-isay natin. The prayerful woman, hipayin natin, mabilisan. Una, ang prayerful woman dapat may pananampalataya. Importante yan mga kapatid kasi kung wala kang pananampalataya, huwag ka na mag-pray. Kasi hindi mo naman nakikita ang Diyos. Nakita niya na ba ang Diyos? Hindi pa. Kaya mo siya nakakapag-pray sa isang Diyos na hindi mo nakikita kasi may faith ka. Amen? Yung faith mo, yun ang pinangahawakan mo na may Diyos kang kausap. At higit sa lahat, may Diyos na sasagot sa iyo. Amen? Yung faith. Kasi kung wala kang faith, huwag ka na mag-pray kasi niloloko mo lang ang iyong sarili. Ano sabi dito sa Hebrews? Ang pananampalatay, katiyakan na mangyari ating inaasahan. Bakit? May kausap eh. May kausap na Diyos, may sasagot. At paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi. Nakikita niyo ba ang Diyos? Hindi. Buti pa nga yung silya, nakita niyo, nauupuan mo eh. Ang Diyos hindi. Kaya kailangan natin ng pananampalataya para manalangin at alam natin, tutugon ang Diyos sa panalangin natin. Amen? Kaya mga kapatid, have a prayerful life. Manalangin tayo sa ating Panginoong Jesus. Ang sabi dito, wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Bakit? May sinabi. May faith. May narinig siyang sinabi at pinanghahawakan niya yung sinabing yun. Amen? Meron siyang faith on the word. Kaya nga ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At pakikinig naman ay bunga ng pangaral tungkol kay Kristo. Kaya napaka-importante na nandito tayo, no? Kahit once in a week lang mga kapatid. Dahil bakit? Yung isang linggo tatakbo, maaalala ninyo yung ating pinag-aralan, kahit isang verse lang, kahit isang word lang, hindi naman lahat ito maaalala niyo. Kahit ako, nakakalimutan ko to kaya nga naka-record tayo. Bakit? Minsan binabalikan ko din eh. Pero, I'm sure may magre-rema sa puso ninyo. Amen? A prayerful woman focuses on God's Word. Mga kapatid ko, kababaihan, meron ba kayong pinangahawakang salita ng Diyos? Teka, wala yata ako kausap eh. Mga kababaihan, meron ba kayong pinangahawakang salita ng Diyos? Amen. Dapat meron. Amen? Importante sa panalangin ang salita ng Diyos. Pangalawa, masunurin ka dapat. Masunurin. Tama itong si Hana. Kahit alam niyang bubulihin siya ni Penina, pupunta pa rin siya sa templo. Dahil sa biyaya, makakasunod ka. Tandaan natin, no? Hindi tayo nakakasunod kasi masunurin tayo. Nakakasunod tayo kasi may biyaya ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya tayo nakagagising sa umaga, hindi dahil nag-alarm clock ka, kasi gigising ka ng asawa mo, kasi maaga ka gumising. No! Kaya ka nakakapag-church linggo-linggo kasi yung biyaya ng Panginoon nasa atin. Amen? It's not because of what we have, of who we are, it's because of what we have in our life, and that is the grace of our Lord. Amen? Sabi dito, pumupunta si Ana at nananalangin sa bahay ni Yahweh. Ang tanong mga kapatid, meron ba kayong prayer time? Litigo may oras ka ba talaga ng panalangin? O pag nagising ka, wala lang, diretso na. O pag matutulog ka, o diretso na. Okay, pagkakain ka, diretso na. Meron ka ba talagang oras ng panalangin? I hope may oras ka ng tagpo sa Diyos. Yung oras nga ng pagkain, may oras tayo eh. Yung oras dapat ng tagpo sa Diyos, meron tayo. Ako, sinasuggest ko paggising sa umaga at bago matulog. Bakit? Nagising ka eh. Yung iba hindi nagigising. At makakatulog ka uli. Kaya mag-pray ka, magpasalamat ka
sa Diyos. Yun ang sa akin. I don't know kung gusto nyo, tanghaling tapat, iba-iba tayo. Pero ang mahalaga, meron tayong tagpo sa Diyos. Amen? Kaya nga sasabi ko sa inyo, dapat meron kayong tagpo talaga sa pamilya nyo. Bakit? Mabilis ang panahon. Bukas pakalawa, yung mga anak nyo, malalaki na, bukas meron ka na apo. Ikaw, nagkakaedad ka na. Amen? Kaya dapat meron ka rin tagpo sa iyong pamilya. Amen? Ang babaeng masunurin ang takbo sa Diyos ay para manalangin. Amen? Buong pahit na lumuluha si Ana, taimtim na nanalangin kay Yahweh. Yun, masunurin siya, no? Tuloy pa din ang panalangin kahit nasasaktan. Ulitin ko, dapat tuloy pa rin ang prayerful life mo kahit nasasaktan. Kasi minsan, ito tayo. Pag may pinagdadaanan tayo, minsan nakakalimutan talaga natin mag-pray. Totoo to. Minsan yung oras na dapat ka mag-pray, yun yung hindi ka nagpe-pray. Minsan may nagsasabi sa akin, Pastor, di ako makapag-pray. Hindi na pinagdadaanan, kapatid, lalo kang mag-pray. Pastor, may ano talaga, laki ng problema ko, lalo kang mag-pray. Okay, Pastor, parang ayoko mag-pray. Lalo kang mag-pray. Ilaban mo yung prayer life mo. Kasi bakit? Alam mo sa spiritual realm, sino naniniwala mag-Diyos? Magsabi ng amen. Ang Diyos ay spirito. Tama? At kung ang Diyos ay spirito, mayroong mga jablong pag-alagala dito. Yun yung totoo. Isa pag-aralan natin yun. At alam mo nyo, jablo, sasabihin, huwag ka nang mag-church. Matulog ka na lang. Unahin mo yung paglalaba mo para mag-bonding kayo ng pamilya mo. Okay, darating naman dito, huwag mong pagpansinin yung pastor na yan. O kaya, bilisan mo. Gusto mo mabilis kasi mag-SM ka pa. Kalaban yun. Bakit? Ayaw ng diablo na maging malalim ang ugnayan mo sa Diyos. Kasi gusto niya mapunta ka sa impyerno. Kasi gusto ng diablo. Ang diablo kasi pagdating ng panahon, alam nila destinasyon nila sa impyerno eh. Pero ang tao, gusto niya yung maisama. Hinahatak niya tayo. Sino rito? Yung totoo lang bakit? Ilan lang tayo mag-asawa rito? Yung bago ka mag-church, nag-away kayo ng asawa mo. Yung totoo lang. Kahit may tumingiti. O kaya gabi, gusto mo mag-church, biglang mag-away kayo ng asawa mo o ng anak mo. Kasi bakit? Ang diablo gagawin ang lahat para pigilan kang sumamba sa Diyos. Ayaw niyang sumasamba ka sa Diyos. Kasi ayaw kanya na maging lalong malapit sa Diyos. Kasi kalaban nga siya. O kaya sino dito biglang sasakit ang tiyan, sasakit ang ulo, mahihilo. Amen? Gawa ng diablo yan minsan. O kaya minsan, hindi ka lang talaga kumain. Amen? Kaya kumain kayo. Ikaw, do you still pray pag nasasaktan ka? May pinagdadaanan ka, nag-away ka ng asawa mo, nagpe-pray ka pa ba? O lalo mong tinalikuran, Lord, ayoko na mag-pray. Pray ako ng pray, wala naman nangyayari. Dapat ka lalo mag-pray. Amen? Pangatlo, committed. Okay, ano pinagkaiba ng committed at obedient? Ang committed daw, dedicated. Ang obedient lang, sunod lang daw ng sunod. Kaya mas maganda pala, committed talaga tayo sa ating Panginoon. Ang obedient, blind obedience, sinabi ni pastor, punta ako ng church eh. Ay, sinabi ni pastor, punta ako ng church eh. Church ako. Pero sa totoo lang, wala sa kanya yon. Pero he or she obey. Pero ang committed, ginagawa niya yon kasi mahal niya ang Diyos. Kaya mas maganda committed. Taon-taon pumupunta sila sa Shiloh. Amen. And I hope and I pray, linggo-linggo dapat unahin natin ang Panginoong Jesus. Dahil mga kapatid, pag ginawa mo yan, magbabago buhay. Sa mga nasa Panginoon, may ginagawa mong kababalagan ng Diyos sa buhay. No? Amen? Ako nga lang, sa mga hindi nakakalang, ka-offer ako lang. Lagi ko din kwento ito. Bakit? Natutuwa ako sa Diyos eh. Biro nyo yung aking abdo ba? Tama abdo ng gallbladder sa Tagalog? Sunog. Pwede kong malason. 2023 ko pa nalaramdaman yung sakit ko. Kahit nga doktor nagulat eh. Mrs. sunog na ho yung abdo ng mister niya, si Leonora nakakita eh. Tapos pinicturean niya. Biro niyo, sunog ang abdo, buhay ako. Pwede ko malason eh. Para sa akin, napakalaking miracle ng ginagawa nito sa buhay ko. Amen. And I'm sure ikaw din. Baka pag nagpa-check up ka, mayroong ganito ka pala, may ganito ka pala. Ba't ang lakas-lakas mo? Bakit? Miracle ng Diyos yan. Amen? Amen? Sabi dito, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karinang langit, kundi ang mga sumusunod lamang sa kalooban ng aking Ama sa langit. Kahit ka pala pray ng pray, kung talagang wala sa iyo,
Kung wala sa'yo, lalo-lalo na wala sa'yo ang Panginoong Hesus, wala pa din. Ano rin kalooban ng Ama? Tanggapin mo si Jesus. Sa mga tumanggap kay Jesus, magsabi ng Amen. Amen. Yun yung makakarating sa langit. Ang papasok lang yung mga committed talaga kay Lord. Undistracted. Ito yung ginagawa ni Hannah nung nagpe-pray siya. Kahit sinabihan siyang naglalasing siya, wala siyang pakialam. Bakit? Ang focus niya kay Lord. Amen? Nakatutok lang sa ninanais kahit ano pa ang sabihin ng paligid. Ano sabi dito? Hindi po ako lasing. Para siguro, nakita ko, umiyak dito si Sister Ditas. Pinagsabihan ko, oh, Ditas, ang arte-arte mo. Sabi, hindi po, Pastor, mabigat na po talaga ka. Pwede siya grabe ka, Pastor, hindi na ako mag-church, sinabihan mo ng iyo. Pwede ganun, di ba? Pero hindi, ang focus niya, kay Lord. I hope and I pray lahat tayo ganun, kasama ako. Meron dalawang kwento rito sa Bible. Sabi dito, mabilisan na lang. Meron daw isang byuda na lagi pupunta doon sa isang abogado para bigyan ng katarungan yung kaso nila. Ano sabi rito? May isang byuda lagi pupunta sa hukom at sinabi, bigyan mo ng katarungan ng aking usapin. May kaso. Ang sabi, tinatanggihan siya ng hukom sa mahabang panahon. Ngunit magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos, wala ginagalang na tao, ibibigay ko tarungan na hinihingi ng byudang to sapagkat lagi niya ako. O ayan, ang taong pray ng pray, minsan nakukulatin din si Lord. Ito na nga, Sister Gina, kulit-kulit mo eh. Alam ko may pusong sarili ang Diyos. Tama yun. Hindi natin pwedeng baguhin ang puso ng Diyos. Pero minsan nakukulatan din ng Diyos. Bakit ko nasabi? Bakit sinama yan? So, ibig sabihin, ang Diyos may puso. May puso ang Diyos. Mahal niya nga tayo, kahit hindi tayo kamahal-mahal. May puso ang Diyos na minsan nakukulatan din sa atin. Amen? Agad niyang ibibigay ang kanilang katarungan. Amen? Bakit? Nakukulitan. O ito pa, may isang storya pa. Ano yung nangukulit doon? Babae. Ito na naman, babae na naman. Ang babae, makukulit talaga eh. Tama ba? Ang babae, makukulit. Talagang matindi mag-pray. Hindi ibig sabihin na makulit ha, matindi mag-pray. May isang Kananea na meron daw, Panginoon, anak ni David, kausap si Jesus, naawa kayo sa akin, ang anak kong babae, sinasabihan ng demonyo. Hindi sumagot si Jesus. Anong sabi niya? Sabi ng mga disipulo, palisin na natin yan. Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa lang ng Israel ang aking sinugo. Pero sinasabi niya, hindi ka naman Israelita eh. Bakit ko papagalingin ang anak mo? Si Jesus na yan ha. Okay, tingnan natin. Ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod at nagmakao, tulungan po ninyo ako Panginoon. Imbis na umalis, ano ginawa? Lumuhod pa. Sinabi niya, hindi ka tiga Santa Maria, tiga Caloocan ka, wag mong puntahan yung mayor, hindi ako mayor mo, parang ganon. Sumagot si Jesus, ito masakit, ganyan. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga batang at ibibigay sa aso. Grabe, para sinasabi, yung mga bata Israel, ikaw aso ka eh. Ang tingin ng mga Israelita sa hindi Israelita, aso. Kasi tingin nila sila lang yung malinis. Para sinasabi, yung blessing nila, huwag mong kunin, aso ka eh. Pag ikaw sinabihan yun, aso ka, ang tingin mo sa sarili ko. Grabe ka, ikaw nagpapapray ako sa'yo, tapos sabihin mo, aso ko. Kayo, anong mapapakiramdam niyo? Pero konteksto nun talaga, ang tingin ng Israelita, kasi tingin ng sarili mataas. Amen? Ano sabi ng babae? Nang away ba siya? Ano sabi? Totoo, Panginoon! Ngunit ang aso man ay kumakain ng mumo nalalaglag sa apag ng kanilang Panginoon. Grabe, no? Sabi, sige, aso na ako, aso. Pero kumakain pa rin naman ako, di ba, sa mga amo ko? Tama, hindi. Ang aso, pinapakain ng amo. Amen? Ano sabi ni Jesus? Ginang! Ibig sabihin, babae. Babae talaga, makulit, ano? Napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo at doon din gumaling ang kanyang anak. May natutunan ba tayo, mga nanay? O talagang ganyan mga nanay? Makukulit sa prayer. Ako si Pastora, alam ko makulit sa prayer yan. Talagang iniiyak niyan. May mga prayer kami na talagang nilaban namin sa prayer at purihin ng Panginoon. Amen? So, okay lang pala kay Lord, yung talagang focus ka sa Kanya. Yung kahit anong sabihin ng paligid, ilalaban mo ng panalangin yung pinagpe-pray mo. Amen?
Ano sabi? Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw, ituon ang iyong pansin sa inyong patutunguhan. Parang sinasabi, yung faith mo dapat nasa iyo at nakikita mo na yung pinagpe-pray mo. Kahit ano pa sabihin ng mundo, kahit na paulit-ulit ka pa, basta ilawan mo ng prayer yan. Sabi dito, magtiwala kang buong puso kay Yahweh. Ang lahat na niyong gawin, siya nga ay alalahanin. Amen? And then lastly, mag-pray. Ang babaeng prayerful, syempre nagpe-pray. A prayerless life, pakibasa, 1, 2, 3. Para naman kayong powerless talaga. Isa pa, 1, 2, 3. Tama, hindi? Pag hindi ka nagpe-pray, ano pakiramdam? Halimbawa, yung mga regular na talagang linggo-linggo nandito, pag hindi ka nakapag-church ng isang linggo, ano naramdaman? Ako talaga aminin ko, nung, di ba, ilang linggo kong wala, hindi naman ako, wala naman kaming, kasi talagang, kumbaga, valid yung reason namin, pero may kulang. Hindi ko nakita si Pastor Joby, yung pugi-pugi, yung ganun ba? Yung talagang, yung talagang may something na kulang. Pero nyo, kaya nga 3 weeks pa lang, pinilit ko na sa biyaya ng Diyos, makita ko na kayo. Pang isang buwan ko pa lang na-operahan, wala pa nga. Sa 21 pa lang ako na-opera, praise the Lord, nakatayo na ako dito. Biro nyo, may opera ako sa biyaya ng Diyos. Kasi gusto ko na makita yung mga tiga-barangay kay Shu. Tapos next week, magsiswimming pa tayo. Amen? Laging may biyaya ang Diyos. Tandaan ninyo yan. 1 Thessalonians 5:17, palagi kayong talingin mo ang katabi mo, nagpe-pray ka ba? Kalibitin mo, tanongin mo, nagpe-pray ka ba? Nagpe-pray ka ba? Yung totoo lang nagpe-pray ka ba? Amen. At ito maganda. Will pala ng Diyos na nagpe-pray tayo. Buhay natin Magalak kayong lagi. Ibig sabihin, kahit may pinagdadaanan ka, dapat joyful ka. Palagi kayong manalangin. Magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo. So, ibig sabihin, gusto ng Diyos, lagi kang nag-pray. Gusto ng Diyos Bakit? Kasi gusto ng Diyos, kausap ka niya lagi. Ako maghapon wala si Pastora kasi sinundo nga yung kapatid nila. Ako lang mag-isa sa bahay. Bakit? Kailangan ko naman talaga kasi para makapag-aral. Pero may kulang. Kasi bakit? Mahal ko yan. May kulang pag hindi ko nakakausap yan. Kahit na sa trabaho, pag nagkita kami, tahimik lang ako pero gusto ko marinig yung boses. Ganon din ang Panginoon. Bakit? Mahal ka ng Diyos. Diba? Ganun yun. Pag nagmamahal ka, gusto mo siyang laging kausap. Sa mga nanay, mahal niyo ba anak niyo? Parang ilan lang yung nanay dito talaga. Sa mga nanay, mahal niyo ba anak niyo? Gusto niyo bang nakikita laging anak niyo? Ako nga, yung anak ko, namimiss ko dahil hindi ko nakikita. Pero awa na Diyos, nakapag-usap kami. Ang Diyos ganun din. Gusto niya, nakakausap ka niya lagi. Sabi mo sa tabi mo, kausapin mo si Lord araw-araw. Yan, kalabitin mo. Ayan. Will ng Lord na nagpe-pray ka. Amen? Si Hannah, kahit daw may pinagdadaanan, pray pa rin ng pray. Tuloy pa din ang panalangin kahit nasasaktan. Ayan hindi hadlang ang may pinagdadaanan para manalangin. Hindi hadlang na may kaaway ka para manalangin ka. Hindi hadlang na may sakit ka para manalangin ka. Hindi hadlang na may pinagdadaanan ka para mag-pray ka. Kapatid, kahit anong oras ng buhay mo, dapat kinakausap ng Diyos. Bakit? Hindi naman kailangan pumunta kayo dito. Hindi naman kailangan nandun ako. Hindi. Ngayon na pwede kayo mag-pray. Pastor, Lord, ang pogi ng pastor namin, i-bless mo siya lagi. Di ba pwedeng ganun? Kahit ngayon pwede kayong mag-pray. Lord, ang tagal ng pastor namin mag-preach. Nantok na ako. Pwedeng ganun. Why? Walang pinipiling oras ang pagkausap sa Diyos. Hindi niya sasabihin sa'yo, Wendell, ano ka bang kulit-kulit mo? Hindi. Di ba sinabi nga, sabi, yung hukom, nakukulitan na. Kaya bibigay niya yung pinagpe-pray mo. Amen? Kaya mas kinukulit mo ang Lord, mas gusto niya. Kasi hindi niya ilalagay yung talatang yun. Wala sana yun. Kung ayaw ng Diyos yun. Ulitin ko, ang Lord, hindi natin kayang baliin ano ang gusto niya. Sabi nga, may sariling isip ang Diyos. Pero, ibinibigay pa rin ng Diyos yung gusto natin ayon sa kalooban niya. Amen? So, let His will be done.
Samantalang iukol naman namin ang aming panahon sa panalangin. If you're a Christian, if you have Jesus in your life, you should have a regular prayer life. Amen? At si Hannah, ganon, meron siyang prayer life at iniingat na niya si Samuel. Amen? Suko mo kay Lord in prayer. Siya na ang bahala. Kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, suko mo kay Lord. Suko mo Lord yan, kung ano man yan. Suko mo kay Lord yan. Kapatid, bukas makalawa, sasabihin mo, Pastor, binigay na ni Lord. Sino rito gusto ibigay ni Lord yung prayer niya? Magsabi na Amen. Pag gusto talaga ibigay yung lumalakas eh. Amen. Okay, tapos na tayo. Ito maganda. Ay, meron akong ayaw mag-play. Sayang, maganda pa naman yan. Okay. Sino na nakasakay sa aeroplano? Meron akong film clip dito eh. Sino na nakasakay sa aeroplano? Wala pa. Okay. Imagine niyo ito, aeroplano to. Ayan. Nakasakay kayo. Nakapasa na yung seatbelt nyo. Tingin nyo yung seatbelt. Tingin yung seatbelt nyo. Yung naka-seatbelt kayo. Kunwari aeroplano to. Ladies and gentlemen, we're about to fly at around 7,000 feet. This is your captain speaking. And slowly, we're going to fly. Ayan, kaya dahan-dahan tayo. Eh, ikaw, nasa harap ko, bintana, dito bintana. Ayan. Tumataas na tayo. Tignan mo yung baba. Baka titignan mo yung baba. Siyempre, tumataas ka eh. Ano nangyayari sa baba? Lumalaki, lumaliit. Mas tumataas ka sa langit, mas nakikita mo sa baba. Mas lumiliit. Nawawala. Diba? Ano ibig sabihin? Mas lumalapit ka sa Diyos, nawawala yung pinagdadaanan mo. Amen? Mas tumataas ka sa panalangin, mas nakakalimutan mo yung problema mo. Amen? Kasi bakit? Tumataas ka sa Diyos. Subukan niyo mga kapatid, at ganun ang pinagdadaanan niya. Kasi nung tinataimtim siyang nananalangin, alam niya, kausap na niya ang Diyos. Subukan niyo mag-pray. Subukan niyo mag-pray ng taimtim. Yung hindi mo na nakikita yung paligid mo. Liliit yung problema mo. Bakit? Lumalapit ka sa Diyos na pinupuri mo. Amen? Subukan mo. Malalaman mo na ikaw talaga nananalangin totoo. Pag alam mo, kausap mo na yung Diyos. Wala na yung problema mo. Amen? Sayang di nag-play eh. Amen? Okay, summary. Ano yung una-unang meron ng prayerful woman? Meron siyang faith. May pananampalataya. Bakit? Kausap mo yung Diyos na hindi mo nakikita eh. Amen? Pangalawa, obedient, masunurin. Kahit na pinagdadaanan, pray pa rin, church pa rin. Amen? And then, she is committed. Yung talagang linggo-linggo, o kaya meron siyang time sa Diyos. Sabi ko nga sa inyo, dapat may oras ka talaga sa Diyos. Kung may oras ka sa asawa mo, may oras ka sa anak mo, may oras ka sa kamarites mo, uy, alas 4 na, marites time na. Dapat may oras ka kay Lord. Amen? And then, undistracted. Sabi ko nga sa iyo, pag tumataas ang aeroplano, lumiliit yung mga baba. Lumiliit yung kahit yung SM Mall of Asia pa yan, pag nasa taas ka, ganyan na lang yan. Kasi yung taas mo na eh. Siguro next time maayusin ko. Hindi ko naayos eh. Kanina naayos yun. And di mo na nakikita. And then lastly, supplication. We must have a prayerful life. Amen? Ano daw yung katangian ng babae? Focus. Nakafocus siya sa Diyos. Malalaman mo pag nakafocus ka sa Diyos, pag hindi mo na nakita yung problema. Andyan yan, di nawawala yan. Pero nakikita mo, mas makapangyarihan ng Diyos na sinasamba mo. Sabi sa 2 Corinthians 4:18, kaya ang Panginoon namin ay nakatuon sa bagay na di. Sino yun? Si Lord. At hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang bagay na nakikita. Lagi ko sinasabi sa inyo, mabilis ang buhay. Diba? Parang ako, 35 years old na. Tulog. Nung nasa burol ako ng tatay ko, talagang ayaw pumayag nila. Amen? Mabilis ang buhay. Yung anak nyo, parang kailan lang, ginaganan-ganan nyo pa yan, di ba? Ako ngayon, anak ko, ginaganon ko pa eh. Alam mo, pinaglalaroan yung anak dito, gagalit sa akin si Leonor. Ngayon, wala na. Hindi ko na kaya. Parang kailan lang, inasal kami. Sinubuhan niya ako ng malaking cake. Ewan ko dito, doon susubuhan ng cake. Ang laki nung sinubo sa akin. Pag ganun talaga, kuha-kuha sa picture. Ano ibig sabihin? Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang dalagat binata pa tayo. Parang kailan lang tayo mismo naglalaro pa ng ano ba yun? Ng piko. Sino naglaro ng piko na babae? O si Tiditas marunong. Step yes. O sino naglaro ng jackstone, di ba? Parang kailan lang.
Mga lalaki, naglalaro rin ng Pico at saka Jackson. Parang kailan lang. Ngayon, wala na. Mabilis ang panahon. Mabilis ang panahon. Kaya nga sabi dito, ito natin, kasi panandalian lamang ang bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Kaya sabi ko sa inyo, kung ang Panginoong Hesus nasa puso nyo, balang araw, magkikita-kita tayo sa langit. Amen? Di ba ang sarap-sarap? Ate titas, ang sexy mo! O, di ba? Mga ganun na, pag nasa langit na, ano? Oh! Sarap at ang tangkad mo pa rin. Ganun no? Masaya tayo kasi yung SGCF kay Sho, Tibaga, nasa langit. Tsaka yung pamilya natin nandun. Uy, sino yung Sister Gina? Ano ko to? Kapatid ko to. O, Pastor Joby, sino yan? Hindi ko nakita ko yan dati O, di ba? Ano ko to? Nasirang ko to yung doon, yung nagiinuman dati. O, di ba? Praise the Lord. O, Brother Manuel, sino yan? Kuya ko to. Sinama ko na sa church, nakalimutan mo lang. Uy, diba? Uy, lumapit, nagalit. Amen? So, ituon natin ang bagay sa hindi nakikita. Amen? O, tumayo na tayo mag-pray. Palakpakan natin Panginoon. Habang